Napakaraming OFW ang nagtatanong nito kung ilang beses daw ba kailangang magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Maikling OFW Pass update muna tayo guys dahil napakarami pa rin OFW ang nagtatanong dito. Guys, base sa reply sa akin ng DMW or sa latest na reply nila sa akin, ang OFW Pass ay under pa rin ng pilot test run hanggang sa ngayon. At ito ang eksaktong sinabi nila sa akin guys na hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass or ang OFW Pass system ay valid pa rin ang OEC or ang OEC exemption natin para gamitin as exit clearance para sa mga OFW na pabalik sa ibang bansa. Kaya wala daw tayong dapat ipag-alala as long as may OEC or OEC exemption tayo. Hindi man natin direktang nakakausap ang mga taga-DMW pero matyaga sila guys na nagre-reply sa mga tanong natin at mga inquiries. Para kako may share ko din sa mga kapwa ko OFW. Kaya guys, ang sabi nila ay maghintay-hintay lang tayo ng mga upcoming updates dahil ipopost naman daw ito sa mga social media accounts ng DMW at pati ng Migrant Workers Office sa ibang bansa. At muli kong tinanong guys kung kailangan pa ba magpa-verify ng panibagong kontrata yung mga OFW na may POA record na at exempted na sa OEC at babalik under the same employer at wala namang any employment changes. Ang sabi nila guys ay hindi na dahil pwede na tayong mag-acquire ng OEC exemption sa e-registration account natin. At muli nilang pinaalala guys na hindi pa maayos ang DMW mobile app at hindi pa fully operational ang OFW Pass. Bumalik tayo sa topic kung ilang beses ba kailangang magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Ang sagot guys ay isang beses lang. At for example, documented OFW ka pumasok sa ibang bansa, meaning dati ka nang may OEC at dumaan ka sa POA, OWA as sa lehitimong manpower agency, o kaya naman pangalawang beses mo nang uuwi sa Pilipinas na galing ka sa visit visa na dati ka na nakapag-verify ng kontrata sa Polo Office. Hindi nyo na kailangan pa ng panibagong Polo Verified Contract kapag uuwi kayo sa Pilipinas dahil nga guys, pwede na kayong mag-acquire ng OEC exemption sa website ng PAPS-BAM as long as walang employment changes or nabago sa employment status nyo. For example guys, dito sa employer ko, halos pang-apat na kontrata ko na ito at uuwi na naman ako next year for my vacation, ay puro OEC exemption lang ang ginamit ko after ko makapag-verify nung first time ko umuwi sa Pilipinas. Dahil guys, sa mga hindi nakakaalam ay visit visa ako nang pumunta dito sa Dubai. Kaya nung first time ko na umuwi sa Pilipinas ay nagpa-verify ako ng kontrata sa Polo Dubai at sa POA mismo ako kumuha ng OEC. Pero sa pangalawa at pangatlong uwi ko ay OEC exemption na lang ang kinuha ko at hindi na ako pumunta sa mismong opisina ng POA. About OWA membership guys ay pwede naman tayo magbayad sa OWA representative desk na matatagpuan sa loob ng NAIA. So sino-sino nga ba ang mga OFW na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kapag uuwi sa Pilipinas? Actually guys, paulit-ulit ko na itong sinasabi sa mga videos ko pero babanggitin ko ulit. So, ito ang mga OFW na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kapag uuwi sa Pilipinas at sa mismong opisina ng POA kukuha ng OEC hanggat hindi pa maayos ang OFW Pass. Number 1, yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa sa ibang bansa at first time na uuwi sa Pilipinas. Number 2, yung mga OFW na nag-change employer. Number 3, yung mga OFW na nag-change job site or inassign ng kanilang company sa ibang bansa kahit pareho pa rin ang employer. Number 4, yung mga OFW na nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Number 5, yung mga nag-change position. Actually guys, itong change position ay hindi naman ito binabanggit sa Polo Dubai or sa Polo Abu Dhabi na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata pag uuwi sa Pilipinas. At meron silang advisory tungkol dito. Pero dahil nga binabanggit ng DMW na kapag change position ay kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata at kailangan mag-update ng OEC at pati kapag nag-acquire ka ng OEC exemption guys ay may tanong doon na are you returning with this position at kapag nag-no ka ay idadirect ka sa appointment. Kaya guys, kailangan magpa-verify yung mga OFW na nag-change position. Kaya kasama sa mga listahan ang change position na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Pero guys, so far ay wala pa naman akong nabalitaan na na-hold sa immigration na hindi nakapag-update ng position. Dahil marami pa rin OFW ang hindi nakakaalam na kailangan magpa-verify ng panibagong kontrata kapag nag-change position ka.
Kaya yung iba ay umuwi sa Pilipinas at nag-a-acquire ng OEC exemption. At yun nga, wala pa naman ako nababalitaan na na-hold sa immigration dahil dito. Pero guys, dahil nga binabanggit ito ng DMW, ay dapat magpa-verify tayo ng kontrata kapag nag-change position tayo or nabago ang ating posisyon. Number 6, yung mga OFW na nag-change ng marital status from single to married na babae. Dahil guys, ang babae kapag married na ay nababago ang apelyido. At kailangan mo na din sabihan ang employer mo na baguhin ang pangalan mo sa iyong kontrata at sa iyong visa. At dahil dito, kailangan mo na magpa-verify ng panibagong kontrata para mabago or ma-update ang employment status mo or employment information mo sa POLO at sa POA. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time!